Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. For today's video, I'm gonna show you kung paano gawin ang offline actions para makapag-generate ng PRN for loan using Download LCL at Upload LCL for Employer's Guide. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Pumunta sa SSS website. Ang gagawin ko ngayon, Beb, ay for Employer's Guide. Just click Employer and enter your credentials login. Take note lang po, ang may access lang po ng employer's account ay authorized user ng company. Then, click Sign In. Para sa mga naka-enable ang TOTP, ilagay lang po ang 6-digit TOTP na makikita sa inyong Authenticator app. Para naman po sa mga hindi naka-enable ang TOTP, madadirect na po kayo sa dashboard ng employer's My.SSS account gaya nito. Dito sa homepage, proceed po tayo sa Payment Reference Number and click this. Then, select Loans. By the way, gusto ko lang i-acknowledge ang mga comments ng ating mga viewers dahil ito po ang magiging topic natin for today's video. From Miss Sandra, kung loans naman po, meron din po kayong video for that. From Miss Isel, ma'am, alam mo po ba kung paano mag-download ng LCL? From Miss Lina, hi po, paano po mag-upload ng LCL? Nagre-reset po, hindi po ma-upload. From Vision Dental, hello, paano mag-download LCL? So Beb, every month may automatically generated PRN nang magre-reflect sa portal nyo gaya nito. But make sure, bago kayo mag-update or mag-edit, double-check nyo muna itong applicable month kung updated na. Kung ito ba ay naka-previous month na. If yes, pwede na kayong mag-update ng PRN. Okay? As you can see here, dito nyo makikita yung ready PRN na pwede nyong i-edit. Sa mga previous video ko about SSS, ipinakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng PRN using online actions gaya ng Edit LCL, Add Records, at Create New LCL. This time, offline actions naman ang gagawin ko for Download LCL at Upload LCL. Take note lang, Beb, all employed members can pay their loans through automatic salary deductions. Coordinate nyo lang po sa employer nyo kung may loan kayo na hindi nakakaltasan para hindi ito magkaroon ng interest or penalty. Meanwhile, members of other categories gaya ng OFWs, voluntary, and self-employed ay sila po ang magge-generate ng PRN nila. Now, itong available PRN ang i-edit ko. Ito yung PRN, due date ng PRN, total amount due. Dito naman sa total amount to be paid ay pwedeng mabago dahil na-edit po yung amount to be paid. Total number of employee billed at total employee count na pwedeng ma-edit din. Sa mga madalas inaabutan ng expired session online, mas applicable po sa inyo itong offline actions. Itong Download LCL ay maaaring piliin ng mga employer para i-update ang listahan ng naka-offline. Ito ang mas magandang gamitin ng mga employer, yung maraming employee na pinagbabayad para sa salary loan. So hindi na kayong mag-aalalang uulit sa pag-encode dahil once na natapos nyo na yung encoding, i-upload nyo na lang po ulit ito sa portal. If ever na kaunti lang naman yung ipagbabayad nyo, pwede nyo na itong i-download. So, click lang po natin yung Download LCL. But before that, ipapakita ko muna sa inyo kung paano maghiwalay ng selected employees lang dahil may mga resigned employees na hindi pa rin naaalis sa list. Kaya pwede natin silang hindi isama sa bago nating i-generate na PRN. All you have to do is i-click lang po itong Create New LCL. Dito sa Original tab, i-select lang yung name ng employee na gusto nyong bayaran gaya nito. Then, click Add para matransfer sila sa new tab. Kung masyadong marami ang employee, pwede nyo namang isearch yung name nila dito sa Employee Name tab, gaya nito. Then, iselect yung box
at i-click ang add para matransfer ulit sa new tab. So ganun lang po yung gagawin hanggang sa mailagay nyo na po sa new tab ang lahat ng employee na may loan para sa applicable month na iyon. Para naman alisin yung name dito sa new tab, so iselect nyo lang po yung box sa name ng employee at i-click yung remove para maibalik ito sa original list. Once na okay na yung list, i-tick ang box and click save. After that, may magpa-pop up na prompt message regarding sa new LCL created with new PRN and click OK. So magkakaroon na po kayo ng new PRN gaya nito. Ito na yung number of employees na ginawa natin kanina. At ito na rin po yung gagamitin ko na PRN. Now, click Download LCL. Once na na-download nyo na yung LCL, proceed na po kayo sa downloaded file or folder at i-open ang inyong Excel file. Sa mga naka-protected view ang Excel file, i-click nyo lang po itong Enable Editing para maging editable ang Excel file. And click OK kapag may prompt message gaya nito. Now, if ever naman na may notification kayo sa itaas na security risk, kailangan lang pong i-unblock ang macros. All you have to do is i-close ang Excel file at i-click ang file. Then go to Properties. Next dito sa may bottom part sa may security, i-tick lang po yung box ng unblock. Then, click Apply. And click OK. So try nyo na po ulit i-open yung inyong Excel file. Kung may security warning pa rin pong lumalabas sa Excel nyo, i-click nyo lang po yung Enable Content. Then may magpa-pop up po ulit na prompt message na Macro Enabled Notice and click OK. So ganun lang po yung gagawin nyo. If ever naman po na hindi nyo ito na-encounter, much better po. So pwede nyo nang ma-edit agad yung inyong Excel file. Para po sa mga first-timer user, proceed po muna kayo dito sa instruction worksheet para ma-view nyo yung guide kung paano ito mag-work ng tama. Gaya nitong may color coding. Yellow for pre-generated, green para sa mga newly encoded, at red naman kapag wrong input. Kaya error yung lumalabas kapag nag-validate kayo. So read nyo lang po itong instruction para may guide po kayo. After that, balik na kayo sa LCL worksheet. So itong mga naka-yellow ang sinasabi kong pre-generated na galing yung details sa my.sss portal. Dito makikita kung anong applicable month itong PRN. Name ng employer, employer ID number, number of employee, at kung magkano ang babayaran. At syempre yung PRN number na same lang din sa din-download natin na LCL. Next, itong amount to be paid ay editable. Kapag iba po yung amount na naka-input, pwede nyo po itong itama para mag-balance kayo. I-encode ko muna kung magkano talaga ang monthly amortization na binabayad namin. Make sure na hindi mas mababa sa monthly amortization para hindi magka-error. After encoding, para ma-check kung tama, i-click lang po natin ang validate. There you go! All greens means okay and correct ang in-encode. Next, if ever na may kulang na employee sa list nyo, pwede po kayong mag-add. Ilalagay lang po yung SSS number, no space, no dash, or special characters. Name ng employee, loan type, at i-encode ang S means for salary loan. Beb, sa loan type, dapat capital letters ang ilalagay. But this time, small letter muna yung ilalagay ko para makita nyo kung ano yung magiging result. Sa loan account number, pwede nyo naman po itong i-skip. Leave it blank na lang po kung hindi nyo alam. Then, input loan date. Sa outstanding balance, pwede din pong i-leave it blank or 0 po ang ilagay nyo, pati rin sa total amount due. Now, input the amount to be paid. After that, click Validate. Ayan, error yung part ng loan type. Diba sabi ko kanina dapat capital letters? Okay, i-edit ko lang muna ulit ito, then click Validate. There you go! Naka-green na yung lahat ng in-input natin, means correct.
So ganun lang kadali mag-add ng employee. If ever naman po na may nahalo dito sa list at hindi nyo po ma-delete yung name, don't worry, make it 0 na lang po sa amount to be paid kung wala naman pong dapat bayaran sa kanya. At kung mapapansin nyo, nagbago din po yung amount dito. Ito na po yung total amount to be paid. Once na okay na yung encoding, don't forget to save. Next step, balik po ulit tayo sa employer's my.sss account para i-upload yung Excel LCL. Kung saan po kayo nag-download ng LCL, doon din po kayo mag-upload ng LCL. Now, click Upload LCL. Next, dito sa Upload LCL file, i-click ang Choose File at i-click ang Excel file to upload. As you can see here, ito na yung edited Excel file and click Submit. After that, may input na din po yung details na naka-indicate sa loob ng Excel gaya nito. Double check nyo lang po yung details. Kung tama naman po ang lahat, click Save Records. There you go! Successfully LCL file uploaded. And click OK. As you can see here, nag-overwrite na yung details mula sa Excel file. From 7 employee, naging 8 employee na at ang total amount to be paid ay nabago na din. Next, ida-download ko na yung PRN para sa aking filing at para makapagbayad na din ako online. Click PRN to download and click Print. Sa una lang nakakalito pero kapag nasanay ka, easy-peasy na lang ito sa inyo. So I think that's it for this video. I hope na nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more!